Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3701. Nagpalitan ng tingin sina Lorraine at Marth bago sila umupo para magpahinga, hindi man lang naglakas loob. Bago ito, inakala nilang si Jack ang magiging pangunahing target at hindi gaanong makakaapekto ang dalawa sa sitwasyon, ngunit tila wala pa itong kasiguraduhan sa puntong ito. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na round. Nakaupo silang tatlo at nagpahinga ng isang buong kalahating oras bago sila tumayo para magpatuloy. Sa pagkakataong ito, walang nag-aksaya ng oras sa mga salita. Buong alerto sila sa pagharap sa susunod na hamon. Nang lumakad pa si Jack ng 7 hakbang pasulong, sabay silang tatlo na naghahabol ng hininga. Dilat ang kanilang mga mata habang ang kanilang mga tingin ay lumibot kung saan-saan, sinusubukang obserbahan ang bawat maliit na pagbabago sa kanilang paligid. Gayunpaman, nagulat sila nang mapansin nilang tahimik ang paligid. Walang nagbago, at wala man lang silang narinig na silap. Sobrang tahimik na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay hindi magiging hanggal na ipagpalagay na ang 7 Deaths Array ay nasira. Anumang bagay ay maaaring mangyari anumang oras, kaya nanatili silang mapagbantay. Unti-unting lumipas ang oras. Lumipas ang 5 minuto na walang nangyayari. Nagsisimula ng mawala ng pasensya ang tatlo. Hindi kaya na-activate ang array. Kailangan pa ba nilang magpatuloy sa pagsulong upang ma-activate ang susunod na array? Sari-saring ideya ang bumungad sa kanilang isipan. Medyo nag-alinlangan silang tatlo saglit. Maya-maya, napakunot ang noo ni Lorraine at sinabing parang may problema. Ay advance natin. Tiyak na hindi na tayo mananatiling ganito. The moment he said that, Marth cackled and said, "Are you daft? The 7 Deaths Array is not made by children. There's no way it can be broken or have problems so randomly. Naka-activate na ang array. Kailangan lang nating maghintay. Stop being such a brash fool, got it? You want to keep going forward. What if something happen? Are you going to take responsibility? Bakit ako nakakuha ng teammate na katulad mo? It's one thing kung wala kang silbi, pero you're even giving such horrible suggestions." Tila galit na galit si Marth, at lalong tumindi ang pananalita niya habang nagsasalita siya. Hindi naiwasang magtaas ng kilay ni Jack habang kakaibang nakatingin kay Marth. Kailan pa naging mainit ang ulo ng lalaking iyon? Kahit na nakipag-away si Marth kay Lorraine noon pa man, kadalasan, si Lorraine pa ang nagsimula. Kahit na siya ay lumalaban, si Marth ay kadalasang gumagawa lamang ng pangungutya. Sa pagkakataong ito, siya ay halos nagngangalit. Parang naipon niya ang sobrang galit at nagsimulang mawala ng kontrol. Si Lorraine ay galit na galit kay Marth noong una, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman dahil kay Jack. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang mga salita ni Marth ay sadyang hindi mabata. Agad namang sumabog si Lorraine. Kinagat ni Lorraine ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Marth, "Masyado ka nang napupuno sa sarili mo, aso ka. Hindi ako nag-abala sa iyo noon dahil hindi kita kayang patayin ngayon. Hindi ako makapaniwalang kinuha mo iyon bilang tanda para magarbong makipag-usap sa akin ng ganyan. Marth, makinig kang mabuti. Kapag nakalabas na tayo, sisiguraduhin kung humihingi ka ng awa. Bubugbugin kita ng kalahating buhay bago kita balatan ng buhay at kunin ang dugo ng puso mo. That will be the last bit of value you'll ever produce." Ang Heartblood ay isang napakasensitibong paksa sa mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Kung tutuusin, maraming mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ang pinahirapan hanggang mamatay dahil dito. Ang bilang ng mga namamatay ay hindi nasusukat, at ito ay isang bagay na napakasensitibo nila. Nasaktan si Marth sa sinabi ni Lorraine. Hindi na nakayanan ni Marth nang tumalikod siya at itinaas ang kanyang espada, nakatutok mismo kay Lorraine. "Sige, tara na. Let's see who gets whose heartblood in the end. Don't think I'm afraid of you just because you're a bit stronger, Lorraine." Kabanata 3702. Sa pagkakataong iyon, parang mababaliw na si Marth sa galit. Tinitigan niya ng masama si Lorraine. Hindi rin umaatres si Lorraine. Nagtinginan silang dalawa ng masama, na para bang mortal silang magkaaway. Ang puot sa kanilang mga puso ay umabot na sa hangganan nito. Pinaikit ni Marth ang kanyang mga mata, itinaas din ang kanyang espada. Habang nasa harapan niya si Lorraine, lahat ng atensyon niya ay nasa kanya. Simula nang makilala niya si Lorraine, hindi na sila magkasundo. Palagi silang nag-aaway at nagkaroon din ng hindi mabilang na pagtatalo. Pakiramdam ni Marth ay hindi niya kailanman kinasusuklaman ng isang tao sa kanyang buhay. Kung kaya niya, gusto niyang balatan si Lorraine ng buhay.
Sumigaw si Marth, huwag mong isipin na hindi kita mapapatay, Lorraine. Hindi mo ako mapapagalitan ng higit pa sa akin. Kahit na kailangan kong ilagay ang buhay ko sa linya, hindi ko hahayaang makayanan mo ito ng madali. Hindi ako mas mahina kaysa sa iyo sa isang labanan hanggang kamatayan. Sa sinabi niyang iyon, tila nagningning si Marth sa pagkadismaya. Napapikit si Lorraine habang nakatingin kay Marth ng masama. Bakas din sa mga mata niya ang pangungutya. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba hindi ko ilalagay ang buhay ko sa linya kung gagawin mo iyon? At the end of the day, you're still weaker than me. That's something you cannot change. You're a warrior from a third grade world also, so what kind of trump card could have? Sumabog sa galit si Marth. Sixth stance. Do you think I'm an idiot? You're barely able to use your sixth stance. That's just a sorry bluff, so stop acting like you got it. Kinagat ni Lorraine ang kanyang mga ngipin. Very well. You dare meddle me. I'll show you the difference between us. Kahit lumuhad ka at magmakaawa sa akin, hindi kita mapapatawad. Nagtatalo na silang dalawa to the point na tense na ang atmosphere. Kinamumuhian na nila ang isa't isa noong una, ngunit ang pagkawala ng kanilang init ay lalong lumala. Kung wala si Jack, baka nag-away na sila. Sumimangot si Jack at nanatiling tahimik sa buong oras. Pinagmamasdan ng malamig na mga mata niya sina Marth at Lorraine. Sa sandaling iyon, labis siyang nadismaya. Hindi lamang ang dalawang ito ay walang tulong, ngunit sila ay nagpapabagal din sa kanya. Kahit sa puntong ito, nagtatalo sila hanggang sa puntong parang hindi na magkasundo. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Jack, pakiramdam niya ay nawawalan siya ng galit na hindi niya naramdaman noon. Palaging nag-aaway ang dalawang ito na parang mga matandang babae. Nadismaya siya nito kaya gusto niya silang sampelan. Nakasimangot na sumimangot si Jack, nakakainis kayong dalawa. Manahimik ka na nga, kahit sa mga oras na to, nag-aaway pa rin kayo. Ano ba naman? Wala kayong magagawa, at ang gagawin nyo lang ay palalay ng sitwasyon. Ang sigaw ni Jack ay naging dahilan para tikom ang kanilang mga bibig sandali, ngunit sila ay nakatutok pa rin sa isa't isa, na gustong magkahiwalay. Inakala ni Jack na ang kanyang sigaw ng babala ay nagpakalma sa dalawang lalaki, ngunit si Marth, na karaniwang umiiwas sa gulo, ay mukhang ibang tao. Ilang saglit lang, muli siyang nagsalita, Jack, hindi mo siya mabitawan. Makinig ka na lang sa mga sinasabi niya. Sa tingin niya ay hindi tayo worth it sa pagpansin niya. Palagi niyang inilalagay ang sarili niya sa napakataas na pedestal. Malinaw mong ipinakita kung gaano kalakas ang mga mandirigma mula sa mga third grade world, pero pinipigilan niya pa rin ang sarili niyang bulagin iyon. Kabanata 3703. Nagsalubong ang kilay ni Jack at malamig na tumingin kay Marth. Sa sandaling iyon, pulang-pula ang mukha ni Marth, at maging ang kanyang ekspresyon ay tila baluktot. Para bang nag-aapoy sa loob niya ang mga salita ni Lorraine, sinusumpa siyang mawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Natigilan si Lorraine matapos marinig ang sinabi ni Marth. Agad siyang sumigaw bilang depensa, Jack, I'm telling you, I've never been afraid of you. I admit that you're stronger than me, but don't think you can kill me just because of that. I know people stronger than you, and they'll protect me when needed. You don't dare to kill me in here, and you can't kill me when we get out thanks to the rules. Nakamaskara ka lang kasi natatakot kang ma-expose ang identity mo. Kapag hindi mo ako binitawan, ikakalat ko. Kahit mamatay ako, sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya. Namula ng tuluyan ang mga mata ni Lorraine. Sa sandaling iyon, nawala na rin siya sa sarili. Wala na siyang pakialam kung mabuhay pa siya o mamatay, basta siguraduhin niyang maipahayag niya ang kanyang mga pagkabigo. Nakakunot ang noo ni Jack habang tinatawag ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kulay abong espada, at nagsimula itong tumunog. Ang mga salita ni Lorraine ay lumampas sa kanyang linya na lubos na ikinagalit niya. Walang kwenta na iwan ng buhay ang lalaking iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa taong iyon ay malulutas ang mga bagay. Si Marth ay tila nabaliw habang sumisigaw, alam kong isa kang sakam na lobo. Ang mga asong tulad mo ay hindi kailanman maiiwan. Jack, kailangan mo siyang patayin ngayon. Bahagyang ipinikit ni Jack ang kanyang mga mata habang itinaas ang kulay abong espada sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, talagang may ganang pumatay si Jack. Hindi napigilan ni Lorraine ang sarili na umatras, ngunit wala na siyang kontrol. Pagkatapos ng isang hakbang pabalik, huminto siya. Umungol siya, alam kong hindi mo ako papatayin. Kailangan mong makapasa tayong 3 sa 7 deaths array. Kung papatayin mo ako, mabibigo ka. Hindi ka na makakapasok sa Violet City. So ano, ninisyon ni Marth, papatayin muna namin kayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Sino sa palagay mo para hamakin kaming mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo? Marami kaming malalakas na mandirigma, at sino man sa kanila ang madaling pumatay sa iyo.
Hindi. Akmang aatake na siya, biglang nagsalita si Jack. Naramdaman niya agad na parang may mali. Bumaba ang tingin niya sa espada na nasa kamay niya. Sa sandaling iyon, ang aura sa kanyang espada ay umiikot ng ligaw. Ngayon pa lang ay may balak siyang pumatay at hindi na niya papansinin ang anumang kahihinatnan. Gayunpaman, ang pag-iisip na iyon ay tila hindi kapani-paniwalang kakaiba. Kailan pa siya naging ganyan? Sino si Lorraine? Gaano man ka-arrogant si Lorraine, hindi niya sasalakayin ang 7 Deaths Array. Ang layunin niya ay pumasok Violet City at buksan ang Vibrant Hall para palakasin ang sarili. Wala siya doon para gawin ang gusto niya at mawala ang galit niya ng ganoon. Hindi siya bata. Bakit napakadali niyang binabaliwala ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon? Novel drama. Hindi lang kakaiba ang mga kilos niya, pati sina Lorraine at Mart ay kakaiba rin. Hindi narinig ni Mart si Jack. Isa lang ang nasa isip niya sa sandaling iyon, ang pagpatay kay Lorraine. Doon lamang mapapawi ang kanyang galit. Gayunpaman, nakita niyang biglang tumahimik si Jack at nakasimangot na parang nag-aalangan. Kabanata 3704. Nagsimulang mabalisa si Mart sa nakita. Maaaring kaya niyang harapin si Lorraine kung magpasya siyang isusugal ang kanyang buhay upang labanan ang lalaki, ngunit kailangan niyang pagbayaran ito ng kanyang buhay. Iba si Jack. Sa kanyang husay, magiging madali ang pagharap sa isang peste gaya ni Lorraine. Napaawang ang labi ni Mart bago siya sumirit, "Get him, Jack. We can't let this guy off. Just listen to what he's saying. Once he get out, he'll spread your secrets. It's cause a lot of trouble after that. Hahanapin ka ng mga kalaban mo, at marami kang problema. Huli na ang lahat. Kailangan natin siyang harapin ngayon para maiwasan iyon." Malakas na nagngangalit si Lorraine habang malakas ang kanyang sinabi, "Mart, makinig ka dito. Kahit patayin ako ni Jack, sisiguraduhin kong kalad ka rin kita pababa kasama ko. Hindi ka madaling makababa. Puputukin kita. Tumahimik ka ngayon." Sigaw ni Jack, "Tumahimik ka, at makinig ka sa akin." Sabay na natahimik ang dalawa habang nagtataka silang nakatingin kay Jack. Tumaas ang boses ni Jack at seryosong sinabi, "Naloko tayo. Stop arguing." Nang marinig iyon ay mas nataranta ang dalawa. Niloko. Sa pamamagitan ng ano? Sumimangot si Jack at nagpatuloy, "Napansin ba ninyong dalawa na wala sa pagkatao ang mga kilos mo? Mart, galit na galit ka kay Lorraine, pero hindi ka nagsimula ng anumang gulo. At saka, hinding-hindi ka magiging ganoon ka-harsh sa mga salita mo. Gusto mong ipasa ito at makapasok din sa Violet City. Kahit na mayroon kang ilang bagay na dapat gawin. Sabihin mo sa puso mo, itabi mo muna sila at hintayin mo muna kaming makapasa sa 7 Deaths Array. Sa ngayon, wala kang pakialam sa kahit ano, at inilalabas mo lang lahat ng galit mo." Nagising si Mart sa sinabi ni Jack. Napagtanto niya na may mali rin. Pakiramdam niya ay kakaiba ang ugali niya. Gusto niyang manatiling pantay, ngunit tila may apoy sa kanyang puso. Habang tinitignan niya si Lorraine ay mas lalo siyang nagalit. Si Lorraine ay halos pareho. Mainit ang ulo niya noon pa man, ngunit siniguro niyang pigilan ang sarili dahil nandoon si Jack. Gayunpaman, matapos siyang hamanin ni Mart, tila nawalan siya ng kontrol. Ang galit at apoy sa kanyang puso ay sinunog ang kanyang katwiran. Nasaan tas iyon kung saan wala siyang pakialam kung mabuhay man siya o mamatay. Huminga ng malalim si Jack at tumingin sa paligid niya. Napapaligiran pa rin sila ng kulay violet na ilaw, at tila napakatahimik pa rin ng lugar. Gayunpaman, malabo na nararamdaman ni Jack ang nakamamatay na pakiramdam sa ilalim ng katahimikan. Huminga ulit ng malalim si Jack bago sumimangot at sinabing, "Nag-activate ang fire killing array sa sandaling ginawa ko ang ikapitong hakbang ko. Nasa loob na tayo ng array ngayon." Pagkasabi ni Jack ay natigilan silang dalawa. Nalilitong sabi ni Mart, "Ano? Na-activate ang killing array. Bakit walang nagbago?" Sumimangot si Jack at sinabing, "Ano ang ibig mong sabihin? Ang apoy sa ating mga puso ay pinukaw ng hanay ng pagpatay. Ito ay apoy ng puot, galit, at paninibugho. Ang hanay ng pagpatay ng apoy ay hindi sumasalungat sa ating mga kakayahan, ngunit ang ating emosyon." Inilantad ng mga salita ni Jack ang susi sa hanay ng pagpatay. Sa wakas ay natauhan din silang dalawa. Nagpalitan sila ng tingin ng pagkagulat sa isa't isa, hindi inaasahan na iyon ang totoo. Pilit pa ring pinipigilan ng dalawa ang kanilang galit at galit pa rin ang bawat isa iba pa. Gusto pa nilang ilabas ang kanilang emosyon. Kahit na ang damdamin ni Jack ay napukaw ng hanay, pabayaan ang dalawa sa kanila. Kabanata 3705. Makinig kayong dalawa. Kahit anong galit nyo, ingatan nyo ang sarili nyo. Mula sa sandaling ito. Sige, huwag kang magsalita. Umupo ka lang at magpahinga kasama ko. Ilipat ang enerhiya sa iyong katawan at subukang tingnan kung mayroong anumang mga problema sa iyong system.
Tumango ang dalawa, napagtanto nila kung gaano rin kalubha ang problema. Kung patuloy nilang hahayaan ang Array na kontrolin ang kanilang mga emosyon, maaari silang mawalan ng buhay. Kahit na nawalan sila ng galit kanina, napanatili nila ang ilang katwiran pagkatapos ng mga salita ni Jack. Umupo silang tatlo at sinimulang suriin ang kanilang mga katawan. Pakiramdam ni Jack ay malamang na hindi direktang maaapektuhan ng fire-killing array ang kanilang mental state. Malamang na nagsimula itong makaapekto sa kanilang mga katawan nang hindi nila nalalaman, na naging dahilan upang mawalan sila ng kontrol sa kanilang mga emosyon. Ipinikit ni Jack ang kanyang mga mata at ipinalibot ang kanyang soul energy sa kanyang katawan. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkatapos ng 15 minuto, biglang binuksan ni Jack ang kanyang mga mata. So nandito na. Nang dumaloy ang enerhiya ng kanyang kaluluwa malapit sa kanyang puso, bigla siyang nakakita ng isang maliit na baga na kasing ninipis ng buhok, ang baga ay nagliliyab sa lugar na iyon ng palihim. Huminga ng malalim si Jack, hindi niya alam kung paano nakapasok ang baga na iyon sa kanyang katawan nang hindi namamalayan. Si Jack ay may lubos na tiwala sa kanyang mga kakayahan. Pakiramdam niya ay matagumpay niyang malalampasan ang bawat hamon sa whirling world basta't seryosohin niya ito. Gayunpaman, ang maliit na baga ay halos naging dahilan ng pag-atake niya kay Lorraine. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang gawin iyon. Posibleng maisip na sila ay nabigo sa sandaling nasugatan pa niya si Lorraine ng bahagya. Kung ganoon, mawawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang mga plano ay uusok sa usok. Ang Vibrant Hall ay isang bagay na hindi kapani-pani walang mahalaga kay Jack. Mula nang malaman niya ang lugar, karamihan sa mga plano ni Jack para sa kinabukasan ay nakasentro dito. Walang mga idiot sa mundong ito. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay gumastos ng napakalaki para lamang buksan ito. Maingat pa silang gumawa ng napakaraming plano para tipunin ang heartblood ng mga mandirigma mula sa mga third grade na mundo na ikinagalit nila. Maraming digmaan ang nagsimula dahil doon, at ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay natalo ng husto. Sila ay ganap na nakatuon sa pagbubukas ng Vibrant Hall. Nakita na ni Jack ang lahat. Ang katotohanan na napakaraming pagsisikap at napakaraming paghahanda ang ginawa para dito ay natural na nangangahulugan na ang Vibrant Hall ay nagkakahalaga ng lahat ng iyon. Ang sabi-sabi ay may mga kayamanan na maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao sa loob, at naniwala si Jack na totoo ito. Kung hindi, hindi sila magsisikap na buksan ang Vibrant Hall. Ang Vibrant Hall ay nasa Violet City. Kung hindi man lang siya makatapak sa Violet City, makakalimutan niya ang Vibrant Hall. Muntik na siyang mabaigo salamat sa maliit na baga na iyon. Ginamit ni Jack ang kanyang soul energy para balutin ang baga na iyon. Nagpupumiglas ang baga, ngunit mas malaki ang enerhiya ng kanyang kaluluwa. Saglit lang itong nagpumiglas bago ito napatay. Biglang nawala lahat ng galit na naramdaman niya kanina. Hindi niya alam kung paano kinokontrol ng Ember na iyon ang kanyang emosyon, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang munting bagay na iyon ay halos sumire sa lahat para sa kanya, kaya medyo natakot si Jack. Kabanata 3706. Oo naman, kailangan nilang laging nasa pinakamataas na alerto. Kahit na iba ang kanilang kinikilos, kailangan nilang makita ito kaagad. Huminga ng malalim si Jack habang nakaharap sina Lorraine at Marth, na nag-iimbestiga pa rin sa kanilang mga katawan, na nagsasabing, ito ay nasa ibaba lamang ng kaunti sa iyong puso. Nang marinig nila ang utos ni Jack, mabilis nilang nakita ang Ember na kumokontrol sa kanilang mga emosyon. Madaling mapansin, ngunit ang mahirap na bahagi ay ang katotohanan na hindi nila ito napagtanto. Inisip nila na sila mismo ang dahilan ng kanilang pagkawala ng kontrol, na siyang pinaka-nakakatakot na bahagi. Muntik na silang mabaigo dahil doon. Kung walang kontrol sa apoy, hindi pa rin sila nagkagusto sa isa't isa, ngunit hindi na sila magkaharap tulad ng dati. Ito ay dahil alam nila na ang kanilang layunin sa pagiging doon ay upang makapasok sa Violet City at hindi mag-away hanggang sa kamatayan. Matapos maalis ng tatlo ang apoy sa kanilang mga puso, tapos na talaga ang fire-killing array. Bumangon ulit si Jack at bumantong hininga. Be on your best guard, both of you. Huwag ka nang magkamali. Ang dalawa sa kanila ay tumango ng galit na galit, hindi na naglakas loob na magsalita ng kahit ano. Ang pasukan sa Violet City ay patungo sa silangan ng lungsod. Ang pasukan ay natatakpan ng isang violet na harang. Ang mga nakapasa sa 7 Deaths Array ay maaring makapasok sa Violet City sa pamamagitan ng barrier. Matapos gumugol ng 4 na buong oras sa 7 Deaths Array, sa wakas ay nakalabas si Jack at ang iba pa at pumasok sa Violet City. Silang tatlo ay hindi mukhang nasa ganoong magandang estado. Si Marth at Lorraine ay mukhang mapatla na parabang sila ay napakasakit. Mukhang natarante sila. Si Jack ay hindi mukhang kasing hina nilang dalawa, ngunit siya ay tensyonado. Pati ang manggas niya ay nasira.
Humihingal si Lorraine habang nanginginig ang mga kamay. He gulped as he said, "We're finally out. Akala ko doon na tayo mamamatay." Bawat 7 hakbang na kanilang ginawa ay isang bagong hanay ng pagpatay. Pagkatapos ng maraming paghihirap, sa wakas ay muli nilang nasalayan ang araw. Matapos maipasa ang fire-killing array, agad silang pumasok sa lupa, hanay ng pagpatay. Sa kabutihang palad, ang hanay ng pagpatay sa lupa ay hindi kasing nakakalito ng mga dati, sa kabila ng pagiging mahirap nito sa sarili nitong karapatan. Sa husay ni Jack, madali silang nakapasa. Pagkatapos noon, ito ay ang wind-killing array. Si Jack lang ang nasubak doon, at silang dalawa lang ang gumawa ng mga numero. Sa huli, ang lahat ng iba pang mga array ay hinarap sa pamamagitan ng mga kasanayan ni Jack. Hindi sila kasing hirap ng mga unang array na ikinagulat nilang 3. Pagkatapos ng lahat, ang unang ilang array ay halos humantong sa kanila na nabigo, ngunit naipasa nila ang huling ilang array ng walang sagabal. Inilagay ng 7 deaths array ang pinakamahirap sa gitna. Hindi alintana, nakalabas na rin sila sa wakas. Maliban sa braso ni Jack na halos tamaan ng kidlat sa huling hanay, ang iba ay naging maayos. Gayunpaman, naramdaman pa rin nina Lorraine at Mart na halos hindi na sila makalabas. Inayos ni Mart ang sarili habang nakasimangot nang makita ang walang katapusang agos ng mga mandirigma sa harapan nila. Pagpasok nila, nakita nila ang napakaraming mandirigma na nagmamadali. Kahit na hindi nila alam kung bakit, lahat ng mga mandirigma ay may parehong pagkabalisa sa kanilang mga mukha. Lahat sila parang nagmamadali, para bang mas mahalaga ang oras dito kaysa saan man. Natarante silang 3 nang makita ang tanawin. Bakit nagmamadali ang lahat? May nangyari ba? Hindi man lang nakakuha ng atensyon silang 3 nang pumasok sila sa loob. Ang bawat isa ay patuloy na gumagalaw na may pagkabalisa sa kanilang mga mukha. Kumunat ang noo ni Mart at sinabing, may hindi tama. Dapat may nangyari, pero ano? Kabanata 3707. Lumingon si Lorraine kay Mart na may komplikadong ekspresyon sa mukha. May iba't ibang emosyon sa kanyang mga mata, maraming puot at galit ngunit pag-aalangan din. Huminga siya ng malalim bago siya nag-ipon ng lakas ng loob na tumingin kay Jack. Jack, patawarin mo ako sa nagawa ko. Marami akong nasabi na masasakit na salita sa'yo noon pa man ay dahil sa kamangmangan. Akala ko ikaw ay isang taong marunong lang magyabang. Ako ay bulag. Please forgive me and spare my life. Nasa lugar sila na pinaghihigpitan ng pakikipaglaban, kaya hindi siya ma-attack ni Jack doon. Gayunpaman, sa mga kasanayan ni Jack, magiging napakadali para sa kanya na gumawa ng isang bagay sa kanya. Gaano man siya ka-pride, hindi naglakas loob si Lorraine na saktan si Jack. Nanalangin siya na sana ay magpakita ng awa si Jack. Napatingin si Jack kay Lorraine. So may balak ka bang lumipat mag-isa? Tumango si Lorraine. Hindi siya nang ahas na sundan si Jack. Kung hindi natutuwa si Jack sa kanya, matatanggal siya sa isang alon lang habang hindi man lang siya makalaban. Para kay Lorraine, si Jack ay parang ticking time bomb. Magiging magaan lang ang pakiramdam ni Lorraine kung iiwan niya si Jack. Gayunpaman, tumawa si Jack at malamig na sinabi, kung pakakawalan kita, at binalingan mo ako at nagkalat ng impormasyon tungkol sa akin, hindi ba ako magiging dehado? Sa sandaling marinig niya iyon, nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis ni Lorraine. Habang siya ay kontrolado ng fire-killing array, hindi niya nabantayan ang kanyang bibig. Ang kanyang ulo ay puno ng mga pag-iisip na pasabugan lamang ang lahat, kaya sinabi niya kung ano ang pumasok sa isip. Akala niya ay malilimutan na ang bagay na iyon kapag natapos na ang hanay ng pagpatay, ngunit naalala ni Jack ang sinabi niya at dinala rin ito. Huminga ng malalim si Lorraine, nakaramdam ng lamig sa kanyang katawan. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko noon, at nasabi ko ang mga bagay nang hindi nag-iisip tungkol dito. Please don't take it seriously. No matter how brave I am, I wouldn't dare to spread information about you. The moment I do that, you'd know it's me, no questions asked. Then, I would have offended you. Would I still be able to survive in the whirling world? At saka, kung hindi dahil sa iyo at sa husay mo, hinding-hindi ako makakapasok sa syudad. Kung ginawa ko iyon, ako na ang pinaka-ungrateful na tao kailanman. Gaano man ako kainit ng ulo at kesenggit, hindi ako gagawa ng isang bagay na kasuklam-suklam. Nang sabihin niya ang lahat ng iyon, nakahanda si Lorraine na isumpa ito kay Jack. Baka sa mukha ni Mart ang pagngisi habang nakikinig. Hindi siya naniwala kay Lorraine. Hanggat may nag-aalok ng mataas na presyo para sa impormasyon ni Jack, si Lorraine ang unang mag-aalok nito. Kahit na hindi ka panipaniwala ang mga kakayahan ni Jack, hindi niya ito mahahanap hanggat nakapagtago siya ng maayos. Walang laman na pangako si Lorraine. Tumawa si Jack habang malamig na nakatingin kay Lorraine. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung magpakalat ka ng impormasyon tungkol sa akin.
Kung may gustong hanapin ako, mag-guest ka. I'll deal with as many as there are. However, before the vibrant hall is open, I don't want too much trouble. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo, kaya dapat sumunod ka na lang sa akin pansamantala. Kapag nabuksan na ang vibrant hall, pakakawala na kita. You can go where you want after that. Kabanata 3708. Iyon ang pinaka-maaasahang plano. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ni Jack si Lorraine. Nakita niya ang personalidad ni Lorraine, at tiyak na ibubugan niya ang lahat sa mundo kapag nabigyan ng pagkakataon, na walang alinlangan na kukuha ng maraming atensyon. Si Jack ay hindi natakot, ngunit ayaw din niya ng labis na gulo. Mas mabuting panatilihin siya sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Marth nang sabihin niya sa namamaos na boses, Jack. Kung sinusundan ka ng isang tao, baka dalawa ka lang. Bakit hindi rin ako sumama sa iyo? Tutal, level 2 city ang Violet City. Nagbabasa ka sa virtualnovel.com. Kung hindi ako mag-iingat, baka mapahamak ako. Kung manatili ka sa tabi mo, I won't worry, make things a lot safe. Nakataas ang kilay ni Jack habang makahulugang nakatingin kay Marth. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumango si Jack. Kung tutuusin, wala sila sa Chaos City. Kailangan nilang sundin ang mga patakaran para sa lahat ng mga hamon. Hanggat hindi nakikisali ang dalawa, hindi nila siya mahatak pababa. Dahil iyon ang kaso, maaaring sundin sila ni Marth kung gusto niya. Napabuntong hininga si Lorraine, hindi nang ahas na magsalita pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay karaniwang isang pagkakataon para sa kanya. Kung ipipilit niyang labanan iyon, maaaring magpasya si Jack na patayin siya. Kailangan niyang kumilos ng mas masunurin para mawalan sila ng bantay sa paligid niya. Kapag nabuksan na ang vibrant hall, makakalaya na siya. Nagkasundo silang tatlo, at nagsimulang pag-usapan kung saan sila susunod na pupunta. Sumimangot si Jack bago siya kumuha ng badge mula sa mustard seed. Ang badge ay gawa sa ginto, walang mga sinulat, pattern, o mga inukit. Kung hindi pinansin ng isa ang material, kung gayon ito ay isang piraso lamang ng metal na kasing laki ng palad. Iyon ang naging gantimpala ni Jack sa pagkumpleto ng gininto ang kahirapan. Ang mga gantimpala ay hindi lamang ang badge kundi tatlong mamahaling bagay din. Mayroong isang tableta at dalawang magkaibang materyales, ang Three Springs Peel, ang Poisonous Heartfruit, at ang Dragon Scale Grass. Ang lahat ng mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 40 milyon. Kung mas mataas ang antas ng lungsod, mas mahalaga ang mga gantimpala. Bago pumasok sa Whirling World, nagtakda si Jack ng layunin na kumita ng hindi bababa sa 900 milyong mga kristal ng espiritu. Sa oras na iyon, naisip niya na ito ay isang malayong halaga, na kakailanganin niya ng mahabang panahon upang maabot ang layuning iyon. Gayunpaman, wala pang isang taon, at mabilis na naabot ni Jack ang kanyang layunin. Kung ibinente niya ang lahat ng kanyang makakaya at idagdag ang lahat ng mayroon siya, dapat ay mayroon siyang hindi bababa sa 500 o 600 milyon. Si Jack ay hindi nagdetalye sa mga kalkulasyon, ngunit iyon talaga ang pinakamababa. Sa pag-iisip pa lang niyan ay napangiti na si Jack. May isang taon pa siyang natitira hanggang sa magsara ang Whirling World. Hanggat nagsusumikap siya, hindi magiging problema para sa kanya na makaipon ng 900 milyong mga kristal ng espiritu. Pagkatapos, makakakuha siya ng mga kristal na nasa ika-9 na baitang at layunin ang Wild Gorge Pass. Hinawakan ni Jack ang badge sa kamay niya. Ang iba pang mga materyales ay hindi mura, ngunit sigurado si Jack na ang pinakamahalagang bagay ay ang badge sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi na muling lumitaw ang matandang boses na iyon pagkatapos niyang makuha ang kanyang reward, kaya hindi na sinabi sa kanya kung para saan ang badge. Maingat na tiningnan ni Jack ang badge. Ito ay mukhang ordinaryo na parang isang pangkaraniwang piraso ng metal. Walang ibang tila espesyal tungkol dito sa lahat. Tiningnan din ni Marth ang badge sa kamay ni Jack. Pagkaraan ng ilang sandali, napakamot siya sa kanyang ilong at mahinang umubo, at maingat na sinabi, ang badge na ito ay dapat may espesyal na tungkulin, ngunit malamang na kailangan nating maghintay ng tamang oras para magamit ito. Jack, bakit hindi tayo magpasya kung saan tayo unang pupunta? Kung patuloy na susubukan ni Jack na tingnan ang gold badge, malamang na hindi niya ito malalaman ng mahabang panahon. Napatingin si Marth sa mga mandirigmang nag-aalalang naglalakad, at magkahalong excitement at kaba rin ang kanyang naramdaman. Kabanata 3709. Gustong-gusto ni Marth na sumugod at makita kung ano ang nasa loob ng Violet City. Ang Violet City ay isang antas dalawang lungsod, kaya may kakaiba dito. Kahit na si Marth ay hindi makakuha ng anumang kita mula sa lungsod, ito ay mabuti upang maranasan ang mga bagay at palawakin ang kanyang mga abot tanaw. Nagtaas ng kilay si Jack at tumingin kay Marth, may sasabihin sana nang biglang may lumabas na pulang glow mula sa kamay niya.
Tumingin siya sa ibaba at napansin niyang biglang lumabas ang mga salitang Capture Hall, sa badge na walang nakalagay. Ano ang Capture Hall? Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang mahinang pulang ilaw ang biglang dumating mula sa badge, na tumuturo sa hilaga. Agad na naunawaan ni Jack na dinadala siya ng badge sa Capture Hall. Magagamit kaya ang badge doon? Nagkatinginan din sina Lorraine at Marth. Tumaas ang isang kilay ni Jack at sinabing, sa Capture Hall. Ang Vibrant Hall ay nasa loob ng Violet City. Ang lahat ng mga hamon sa iba't ibang lungsod ay may mga espesyal na pangalan. Posibleng ang Capture Hall ay hindi kalayuan sa Vibrant Hall. Sinundan nilang tatlo ang badge at nakarating sa labas ng isang napakalaking palasyo. Ang palasyo ay hindi bababa sa 10 kilometro ang lapad. Napakataas nito na ang bubong ay umabot sa langit. Ang buong palasyo ay parang isang maliit na bundok na nakatayo sa harap ng lahat. Ang malaking palasyo ay may plaque sa gitna na may nakasulat na Capture Hall, at maraming nasasabik na mga tao ang nagtipon sa paligid nito. Aalis man sila o papasok, puno ng pananabik ang mga ekspresyon nila. Iyon ay isang napaka-pamilyar na ekspresyon kay Jack. Regular niya itong nakikita sa Antas 6 at Antas 4 na lungsod. Nang maglakad si Jack patungo sa Capture Hall, malinaw niyang naririnig ang lahat ng mga talakayan sa paligid niya. Isa pang kabiguan. Pangalawang grupo na ito. Bakit ang hirap pakitunguhan ng Purple Feathered Beast? I think we'll need another 3 groups to kill 8. Maaaring hindi totoo iyon. Ang Purple Feathered Beast ay isa sa pinakamalakas na hayop na nakita ko ngayon. Isang halimaw na halos nasa ganoong antas ang lumitaw bago ito, at kahit 10 grupo ay hindi nakayanan. Sa huli, si Seymour ang pumatay dito. Seymour. Well, hindi ako nagulat. Tanging isang taong kasing lakas ng katawa-tawa niya ang makakaharap sa ganoong kalakas na halimaw. Gayunpaman, narinig ko na kahit si Seymour ay nakakuha lamang ng 5 life points. Tama. Nakakuha nga siya ng 5 life points, pero ano ang tonong iyon? What do you mean? Only 5 life points ay marami na, okay. Sa tingin mo ba walang kwenta ang mga iyon? Kailangan niyang magsumikap para makuha ang mga puntos na iyon. Si Jack ay hindi estranghero sa pangalan ni Seymour. Narinig na niya itong binanggit kanina. Si Seymour ang pinakamalakas na mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Siya ay napakatanyag, higit pa sa mga mas mataas na antas ng mga lungsod. Pakiramdam ni Jack ay kakailanganin niyang harapin si Seymour sa huli. Nagbabasa ka sa virtualnovel.com. Pagkatapos ng lahat, si Seymour ay mula sa isang mundo sa ikalawang baitang, ang mga likas na kaaway ng mga mundo sa ikatlong baitang. Kapag may mga tubo na nakataya, tiyak na hindi sila magpipigil. Gayunpaman, hindi nag-alala si Jack. Parehong interesado sina Lorraine at Marth sa mga talakayan. Kahit na hindi nila alam kung ano ang Purple Feathered Beast o kung ano ang life points, alam nila na ito ay may kaugnayan sa Capture Hall. Mula sa lahat ng mga talakayan, nakita nila na ang Capture Hall ay hindi isang lugar na maaaring hamani ng mga regular na mandirigma na tulad nila. Ang isang taong kasing lakas ni Jack ang makakalaban nito. Hindi man sila makasali, hindi naman masamang magsaya dito. Sa tansya nilang dalawa ay may ilang oras pa bago magbukas ang Vibrant Hall. Wala silang gagawin hanggang doon, kaya't maaari na rin nilang libangin ang kanilang sarili. Kabanata 3710. Pagpasok nila sa Capture Hall, kinilig sila sa kapaligiran. Pagkapasok nila, ang sumalubong sa kanila ay isang napakalaking hagdanan. Umakyat silang dalawa sa taas, at ang nakita nila ay isang napakalaking arena. Napuno ng mga manunood ang mga stand, at sila ay sumisigaw at nagsisigawan ng malakas. The wings. Cut the wings off. Bakit mo tinatitigan ang buntot nito? Nakaka-frustrate na ito. I bet 3 million on you. Alam mo ba kung ano ang mabibili niyan? Lumaban ng maayos. Bakit ka ba nababalisa? Sinabi ko sa iyong ipusto mo ang mga kristal mo kay Tolson o kay Nila, pero hindi ka nakinig. Ano ang silbi ng pagiging balisa mo ngayon? Kung ang lalaking iyon ay nakakakuha ng pinakamaraming life points, hahayaan kitang sipay ng ulo ko. Karamihan sa mga mandirigma sa mga kinatatayuan ay lubos na masigla. Sila ay sumisigaw at sumisigaw, nagmumura bawat minuto. Nagdulot ito ng pagsimangot ni Jack sa inis. Pinakaayaw niya sa mga maiingay na lugar na ganito, kung tutuusin. Gayunpaman, kailangan niyang harapin ito. Kung tutuusin, wala na siyang magagawa para baguhin ito. Si Marth at Lorraine ay tila mas nasasabik kaysa sa kanya, na hinaila sa kapaligiran. Nagsimulang tumingin ang dalawa sa arena sa ibaba. Sa napakalaking entablado ay may isang halimaw na 9 na metro ang lapad at 15 metro ang taas, na nakatayo sa gitna ng entablado, 10 mandirigma sa paligid ng halimaw na galit na sumalakay dito. Lahat silang 10 ay may nakasimangot na mukha. Patuloy nilang iniiwasan ang mga pag-atake ng halimaw habang sinusubukan nilang atakihin ang kanilang mga sarili.
Gayunpaman, kitang-kita na ang mga mandirigma ay dahado. Ang mga balahibo ng mga hayop ay mas matalas kaysa sa mga palaso. Sa isang yumayabong, lilang apoy ay mag-aapoy sa paligid ng mga balahibo nito at bumaril patungo sa mga mandirigma. Ang nagniningas na mga balahibo ay bubuo ng mga bunganga sa lupa saan man sila tumama, at ang bunganga ay magiging kumikinang na may lilang apoy. Kahit na ang lupa ay ginawa gamit ang mga espesyal na materyales, tila ito ay matutunaw mula sa apoy. Karamihan sa mga nasusunog na balahibo ay hindi tumama kahit ano. Ang mga mandirigma sa paligid ng halimaw ay lahat ay hindi kapani-paniwalang alerto. Sa sandaling sinimulan ng halimaw ang pag-atake nito, ginamit nilang lahat ang kanilang kakayahan upang maiwasan ito. Gayunpaman, may isang hindi pinalad na natama ng balahibo sa braso. Agad na sinunog ng lilang apoy ang braso ng lalaki, dahilan upang mapasigaw ang lalaki sa matinding paghihirap. Nagbabasa ka sa virtualnovel.com. Ginamit niya ang kanyang kamay na walang sugat at galit na sinubukang patayin ang apoy habang pinapaikot niya ang kanyang tunay na enerhiya upang mapatay din ito, ngunit wala itong epekto. Ang apoy ay parang parasito. Matapos saktan ng braso ng lalaki ay nagpatuloy ito sa paggapang sa kanyang ulo. Sa sobrang sakit ng taong iyon ay paos ang boses. Nababaliw na talaga siya. Kung ang apoy ay umabot sa kanyang ulo, malamang na mamatay siya sa lugar. Nasaksihan ng eksenang iyon, medyo tumahimik ang magulong audience, dahilan para mas tumindi ang pag-iyak ng tao sa paghihirap. Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Ang taong iyon ay galit na sinubukang patayin ang apoy habang siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Siya lunged sa lupa, frantically gumulong sa paligid at sinusubukang patayin ang apoy. Pagkaraan ng mahabang panahon, halos hindi niya naapula ang apoy. Gayunpaman, ang kanyang buong braso ay nasunog sa isang malutong. Ginawa nito ang isang nakakatakot na tanawin. Napaluha pa ang lalaking iyon sa sobrang paghihirap. Kabanata 3711. Sabi ni Lorraine sa mahinang boses, marahil na pilayan ang braso niya ngayon. Hindi lang ito ganap na nasunog, kanina pa niya hinihimas ang nasunog na bahagi sa sahig. Ang mga laman sa braso niya ay lubos na nasugatan. Nakakakilabot tingnan. Ilang tao ang hindi napigil ang magtaas ng kilay sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin ito ang katapusan ng lahat. Napabuntong hininga na lang siya nang maramdaman ang ihip ng hangin mula sa likuran. Sa isang boom, pinalipad ng pakpak ng hayop ang tao. Lumipad siya sa hangin tulad ng isang piraso ng basura, humahampas sa proteksyon na hadlang. Dumura siya at agad na nawala ng malay. Kitang-kita ng lahat ang kanyang dugo sa transparent na harang na naging dahilan para mas tumahimik ang lahat. Medyo na-goosebumps ang ilan sa kanila sa nakikita. Masyadong nakakaawa ang lalaking iyon. Napatay niya lang ang apoy nang mapalipad siya sa pamamagitan ng pakpak ng halimaw, humampas sa protective barrier at agad na nahimatay. Sa sandaling iyon, hindi malinaw kung buhay pa siya. Ang capture hall ay may mga patakaran. Sa sandaling magsimula ang labanan, ganap na tatataken ng hadlang ang lugar. Ang bawat labanan ay tatagal ng 10 minuto. Pagkatapos lamang ng itinakdang oras ay babagsak ang harang, at makakalabas na ang mga tao sa loob. Ang lalaking lubhang nasugatan ay may maraming kapwa-disipulo sa mga kinatatayuan ng manunood. Walang paraan upang manatiling kalmado sila pagkatapos ng tanawin. Lahat sila ay nagmamadaling pumunta sa entablado, ngunit hindi nila siya maabot bago matapos ang oras. Nag-aalala silang sumigaw, ayos ka lang ba? Gumising ka. Kailangan mong kumapit, malapit na ang oras. Kapag natapos na ang round na ito, magpapagamot ako sa iyo. Kailangan mong siguraduhing ayos ka lang. Nangako na tayo sa isa't isa na sabay tayong aalis sa whirling world. You have to hold on. It's already been 5 minutes. The battle will end after another 5 minutes. After that, makakaalis na tayo sa Violet City. Hindi na tayo dapat malagay sa panganib. Gayunpaman, gaano man kalakas ang kanilang pagsigaw, hindi sila marinig ng tao sa loob. Sa pagkakataong iyon ay wala na siyang malay. Nakapikit ang mga mata niya. Maliban sa mababaw niyang paghinga, hindi siya gumagalaw. Nang makita ang kanyang kalagayan, nabalisa ang kanyang mga kapwa-alagad. Ang kanyang kalagayan ay hindi nakaapekto sa labanan. Nagkaroon pa rin ng matinding labanan. Ginamit ng lahat ng kanilang lakas habang galit silang umiiwas sa mga pag-atake ng halimaw, hindi sumusuko sa anumang pagkakataong kailangan nilang lumaban. Nagsagupa ng enerhiya sa hangin at marahas na sumabog. Nipatikip ng ngipin si Marth nang may kung anong mga ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang sitwasyon sa ibaba ay hindi kayang hawakan ng isang tulad niya. Kung siya ay nasa arena, wala siyang mas magandang kalagayan kaysa sa taong nasugatan. Ang lakas talaga ng lalaking iyon. At least, mas malakas siya kay Marth. Ang Violet City ay talagang isang antas ng dalawang mundo.
Kahit na ang mga hamon ay mas mahirap. Ang isang tulad ni Mart ay maaari lamang manood. Sa pag-iisip tungkol dito. Napabuntong hininga si Mart habang itinatabi ang mga iniisip. Hindi na siya sasali sa anumang hamon. Ituturing na lang niyang libangan ang lugar na ito hanggang sa magbukas ang makulay na hall. Ito ay hindi tulad ng siya ay maaaring makakuha ng anumang bagay sa pamamagitan ng pakikilahok pa rin. Sa pag-iisip pa lang niyan, nilinga ni Mart si Lorraine. Nakakunot ang noo ni Lorraine habang nanginginig ang mga mata, halatang kinilig din sa sitwasyon. Marahil ay muling isinasaalang-alang ni Lorraine ang kanyang mga kalagayan tulad ng ginawa ni Mart. Kabanata 3712. Hindi masyadong maganda ang itsura ni Lorraine. Gaano man siya ka-arrogant at kabusog sa sarili niya noon, hindi na siya naglakas loob na kumilos ng ganoon matapos masaksihan ang eksenang nasa harapan niya. Hindi ito sa isang lugar kung saan ang isang mandirigmang tulad niya ay magagawang magpakitang gilas. Ang mga mandirigmang tulad niya ay dapat manatili sa antas 4 o antas ng 5 lungsod. Ang antas ng 2 lungsod ay higit na mataas sa kanilang antas. Umiling si Mart, nagpa siya na huwag na lang isipin ang tungkol dito. Sa halip ay tumingin siya kay Jack. Ang isang taong kasing lakas ni Jack ang makakapagpakitang tao at makakamit ang kanyang sarili ng ilang kaluwalhatian sa isang lugar na tulad nito. Ito, gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay nanonood lamang sa buong oras pagkatapos nilang pumasok. Hindi pa nila nalaman ang tungkol sa mga patakaran ng lugar. Jack, why don't we go ask around about the rules here? May narinig kasi akong nag-uusap about bets kanina, so I think there's some gambling involved. Hindi ko lang alam kung paano, sabi ni Mart. Lumingon si Jack para tingnan ang isang haligi sa gitna ng bulwagan, dapat nandoon lahat ang mga patakaran. Tingnan lamang ang lahat ng mga salita dito. Dapat ipaliwanag ang lahat. Noong una silang pumasok, mas interesado si Jack sa pagmamasid sa kanyang paligid. Napansin niyang may haligi sa gitna na puno ng mga salita. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ito ay ang mga patakaran ng Capture Hall. Lumapit silang tatlo para tignan. Sa totoo lang, hindi ganoon kakomplikado ang mga patakaran ng Capture Hall. May isang scroll sa tuktok ng mga stand na may malinaw na nakasulat dito ang lahat ng mga gantimpala. Mayroong 3 uri ng mga gantimpala. Para makuha ang premyo, kailangan nilang makakuha ng life points. Life points ay tallied up sa dulo ng bawat labanan. Ito ay ibabatay sa kabuoang kontribusyon ng lahat ng kalahok. Bawat labanan ay may 10 life point na ibinibigay. May kabuoang 10. Mga kalahok. Ang pagpatay lamang sa hayop ang magbubunga ng life points. Ang 3 kayamanan ay nangangailangan ng magkakaibang halaga ng life points. Ang unang antas ay nangangailangan ng 3 life points. Ang ikalawang antas ay nangangailangan ng 5. Ang unang antas ay nangangailangan ng isang buong 7 life points. Kung mas mataas ang antas, mas mahusay ang mga gantimpala. Mula pa lamang sa labanang ito, ang gantimpala para sa ikatlong antas ay isang Rainbow Snake Gallbladder. Hindi mahalaga kung saang mundo naroroon, ang presyo ay hindi bababa sa 63 milyong espiritong kristal. Ito ay magiging mas mahal sa Whirling World, marahil ay higit pa sa 75 milyon. Si Jack ay nakaipon ng napakaraming kayamanan, ngunit ang gallbladder na iyon ay nakatutokso pa rin. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ng maraming mga kristal ng espirito. Ang mga kristal na espirito ng ika-9 na baitang ay nagkakahalaga ng 100 milyon bawat isa, kaya ang gallbladder ay napakalapit sa halagang iyon. Tiyak na sapat, habang siya ay nakarating, mas mahusay ang mga gantimpala. Ang mga kayamanan na inaalok sa ikatlong antas ay lahat ay nagkakahalaga ng astronomical na halaga. Ang mga nasa ikalawang antas ay higit pa. Ang gantimpala para sa round na ito ay isang lava fruit. Ang presyo ng lave fruit ay hindi bababa sa 84 na milyon sa labas ng mundo. Sa Whirling World, ito ay magiging isang karagdagang 10 milyon kung ilalagay ito ng malapit sa 100 milyon. Kabanata 3713. Ito ay isang twin-leaf heartgrass. Ang mga bagay na iyon ay hindi pa umiiral sa mga mundo ng ikatlong baitang, at lumaki lamang ang mga ito sa isang maliit na minorya ng mga mundo ng ikalawang baitang. Mayroon silang napakahigpit na mga kinakailangan upang lumago. Hindi lamang sila nangangailangan ng hindi kapani-pani walang mababang temperatura, ngunit napakasiksik din ng aura. Ang twin-leaf heartgrass ay hindi madaling mabili kahit na may kristal. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 130 milyon. Mas mahal pa ito kaysa sa mga kristal na espirito ng ika-9 na baitang. Kahit na ang isang mandirigma mula sa isa sa mga pinakamahusay na angkan ay matutokso nito. Gayunpaman, kailangan ng isa ng 7 life points para makakuha ng twin-leaf heartgrass. Nangangahulugan ito na ang isang tao ay kailangang maging isang hindi kapani-pani walang mahalagang bahagi ng labanan upang makuha iyon.
Nagkotekip ang ngipin ni Lorraine, that reward would tempt anyone, but the rules is very strict as well. Everyone can only participate once, so you only get one chance. Kahit hindi ko alam kung ano ang pangalan ng halimaw sa stage o ang level nito, halata sa lakas ng pag-atake nito na gumagamit ito ng kahit upper ultimate god rank technique. Kung kailangang harapin ni Lorraine ang antas ng isang halimaw na mag-isa, malamang na wala na siyang pagkakataon na mabuhay man lang. Halos hindi na niya magamit ang pang-anim na tindig ng kanyang teknik. Kahit na naabot niya ang unang yugto ng karunungan, malayo pa rin siya sa isang halimaw na ganoong antas. Ito ay magiging isang kumpletong pagpatay. Malamang na hindi niya makukuha kahit isa sa mga kuko ng halimaw. Sinabi ni Jack, ang hayop ay tinatawag na isang purple-feathered beast. Maaari itong maabot ang Divine Solidifying Realm kapag ito ay nag-mature, kahit na umabot sa huling yugto. Ang mga mahihinang tulad natin ay hindi maaaring makayanan ito. Kung ito ay ang panlabas na mundo, kung gayon kahit 20 mandirigma ay hindi maaaring makaligtas laban dito, lalo pa ang 10. Ang halimaw na ito ay malinaw na naharap noon. Ang kanyang mga kakayahan sa offense iba ay hamina, habang ang kanyang mga depensa ay bahagyang mas malakas. Mula sa mga alaala ng mga sinaunang bayani, mabilis na natukoy ni Jack kung anong uri ng hayop ito. Ang purple-feathered beast ay nagmula sa mga first grade na mundo. Ito ay hindi isang bagay na karaniwang alam ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo o ikatlong baitang mundo. Malinaw na binago ng mga alituntunin ang mabangong hayop na iyon na may purple-feathered. Maaaring ito ay isang construct ng enerhiya na ipinatawag ng isang formation dahil ito ay medyo mahina. Gaya nga ng sabi ni Jack, kung makatagpo sila ng isang halimaw na ganyan sa outer world, kahit na gustong tumakbo ng mga mandirigmang katulad nila, kakailanganin ng maraming pagsisikap na walang kasiguraduhan ng tagumpay. Pagkatapos ng lahat, nang walang mga paghihigpit ng whirling world, maaaring maabot ng mga hayop ang yumaong Divine Solidifying Realm. Hindi ito isang bagay na kayang harapin ng mga nakababatang mandirigma. Gayunpaman, dahil ang hayop ay lubhang mahina, ang mga nakababatang mandirigma ay nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, kahit na, ito ay isang hindi kapani-paniwalang hamon para sa karamihan sa kanila. Hindi nila kayang talunin ang halimaw at hindi nila nagawang masira ang mga depensa nito. Kung hindi sila mag-iingat, masasaktan sila ng halimaw o mapatay pa nga. Kahit napakaraming mandirigma ang natipon doon, karamihan sa kanila ay nandoon lang para libangan. Ito ay dahil alam nila na walang paraan na maaari silang manalo laban sa isang halimaw na ganoong antas. Kung hindi sila mag-iingat, masusugatan sila ng husto o mamamatay pa nga. Kahit na ang mga gantimpala ay ipinakita para makita ng lahat, kailangan muna nilang mabuhay upang makuha ang mga ito. Mas maaga, ang mandirigma na ipinadala sa paglipad ay ang perpektong halimbawa. Baka napilayan ang kanang braso ng lalaking iyon. Sa paghampas niya sa harang, marami na rin sigurong mga buto niya ang nabali. Maswerte siya kung makakaligtas pa siya. Kung gagawin niya, kakailanganin niya ng hindi bababa sa kalahating taon hanggang 1 taon para makabawi. Ang whirling world ay bukas lamang sa loob ng 2 taon. Kakailanganin niyang gugulin ang halos buong taon na nananatiling nagpapagaling. Ang anumang hamon ay wala nang kinalaman sa kanya. Kabanata 3714. Gayunpaman, sa sitwasyong nasa harapan nila, ang kanilang buhay ang pinakamahalagang bagay. Maliban kung sila ay hindi kapani-paniwalang kumpiyansa sa kanilang sarili, kakailanganin nilang suriin ng maayos kung mayroon silang mga kasanayan para sa hamon. Biglang nagkaroon ng hiyawan sa karamihan. Napatingin silang tatlo at nakita ang isang lalaking naka-berding robe na winawagayway ang kanyang espada, marahas na nilalaslas ang puwang sa pagitan ng mga balahibo ng hayop at ng pakpak nito. Isang napakatalino na galaw ang ginawa niya. Mabilis na gumalaw ang mga purple-feathered beast. Kahit na mayroon itong mga balahibo sa kabuuan at 2 pakpak, hindi ito katulad ng ibang hayop na avian na maaaring lumipad. Ang purple-feathered beast ay isang land beast, mayroon lamang itong bahagyang mas magaan na katawan kaysa sa karaniwan. Ang mga mandirigma mula sa unang baitang mga mundo ay nagbigay sa kanilang mga balahibo ng isang espesyal na pangalan, na kung saan ay ang purple flame feathers. Iyon din ang pangalan ng pamamaraan nito. Iyon ay dahil ang mga pag-atake nito ay ganap na mula sa nagninangas na mga balahibo sa paligid nito. Hindi lamang ang mga balahibo ang nakaatake, ngunit naprotektahan din nila ang katawan nito. Ang mga balahibo ay mukhang malambot, ngunit ang bawat balahibo ay mas matigas kaysa sa bakal. Ang tanging kapintasan nito ay ang mga puwang sa pagitan ng mga balahibo. Sa laslas ng lalaki, kahit na mabilis na gumalaw ang hayop, ginamit niya ang kanyang mga mata at pagmamasid upang mahanap ang perpektong pagkakataong mag-atake.
Sa pamamagitan ng isang butas, ang espada sa kanyang kamay ay nakipagsagupaan sa mga balahibo, nagpalabas ng isang napakatalim na tunog. Nagkaroon pa nga ng mga sparks na lumilipad. Halos inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang wellgun na iyon. May sumigaw sa audience, siya talaga ang pinakamalakas sa field. I'm so glad I was decisive enough to bet 5 million on him. Kahit medyo malakas din si Nila, Tolson is still the strongest man in this battle. He really is a chosen disciple of a holy grade clan. Masyado akong padalos-dalos ngayon. Akala ko maipapakita ni Nila ang kanyang superiority, pero mas maganda pa rin si Tolson in the end. Kung alam ko lang, si Tolson ang napustahan ko. Ngayon ang 3 milyong spirit crystals ko ay nahuhulog na lang. Nang marinig ang lahat ng talakayang iyon, sa wakas ay natanto ni Jack na ang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay si Tolson. Si Tolson ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at maging ang kanyang ekspresyon ay medyo nabaluktot. Ang kanyang naunang pag-atake ay halos naubos ang lahat ng kanyang lakas. Siya ay naghahanap ng pagkakataon sa buong labanan. Ang mga lilang apoy ay patuloy na kumikislap habang ang matalim na espada ay patuloy na hinihiwa ang laman sa pagitan ng mga balahibo. Saka lang talaga nito sasaktan ng halimaw. Ang hayop ay nagpakawala ng isang hindi kapani-pani walang matalim na sigaw. Ang mga malalaking mata na iyon ay hindi kapani-pani walang nanlalamig. Sa sandaling iyon, ganap na nagalit ang hayop. Sinimulan nitong gamitin ang buong lakas. Naipit ang espada ni Tolson sa pagitan ng mga balahibo ng hayop. Sa isang malaking tulak, siya ay pinaakyat sa hangin. Napahawak si Tolson sa kanyang mga ngipin at buong lakas na kumapit sa espada, na ayaw bumitaw. Kahit na nasa limitasyon na niya, kumapit pa rin siya ng buong lakas. Nang makita ng halimaw na naroon pa siya, nagsimulang manginig ang mga balahibo ng halimaw. Lalong tumindi ang apoy habang bumabalot ang apoy sa espada ni Tolson, sinusubukang umakyat sa braso niya. Mukhang pinaghandaan na iyon ni Tolson. Ngumisi siya habang pinapagana niya ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, gamit ang isang kamay para bumuo ng selyo pagkatapos ng selyo. Hindi mabilang na mga sil na nabuo sa isang espada sa hangin. Nang ang apoy ay nagbabantang umakyat sa kanyang katawan, ginamit ni Tolson ang espada at nakipagsagupaan sa lilang apoy. Kabanata 3715. Sa isang putok, ang lilang apoy ay pinilit na pabolaikan ng espada. Gayunpaman, hindi niya naapula ang apoy at pinigilan na lamang niya ang mga ito. Iyon talaga ang gusto ni Tolson. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at galit na sumigaw, ano pa ang hinihintay mo? Atake with everything you have. We only have one chance, or this will end in a draw. Then, all our efforts would be wasted. Ang iba pang 8 ay agad na inipon ang lahat ng kanilang lakas nang marinig nila si Tolson at buong lakas nilang inatake ang mabangong hayop na may kulay ube. Ang patuloy na pag-atake ay maaaring hindi nakalusot sa mga depensa ng halimaw, ngunit medyo nahirapan nila ang halimaw. Nagsimulang tumulo ang mga ugat sa noo ni Tolson habang ang kanyang mukha ay kumikinang sa kakaibang pula. Buong lakas siyang sumigaw habang ang totoong enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na umiikot. Nagsimula siyang bumuo muli ng hindi mabilang na mga kasanayan, na sumayaw sa hangin at sumanib sa purong enerhiya na lahat ay pumasok sa kanyang espada. Ang espada ay nagsimulang tumunog at nanginginig. Ginamit ni Tolson ang lahat ng kanyang lakas para tumusok muli. Ang lahat ay nakarinig ng tili habang ang dugo ay tumalsik mula sa kung saan tumusok ang espada. Hindi ito naiwasan ni Tolson, at puno ng dugo ang kanyang mukha. Gayunpaman, sa wakas ay nasugatan ng halimaw. Hindi na lamang sila umaatake ng hindi epektibo. Tanging kapag ang halimaw na iyon ay ganap na napatay ay ang susunod na halimaw ay ipapadala. Kung hindi, magpapatuloy ang halimaw na iyon sa entablado. Bago ito, sinubukan ng 2 iba pang grupo ng mga mandirigma na salakayin ang halimaw sa maliit na epekto. May 10 minuto lang sila para lumaban. Pagkatapos ng 10 minuto, mananatili ang halimaw hanggang sa ito ay matalo. Higit pa rito, ang lahat ng mga pinsalang natamo ng halimaw noon ay ganap na gagaling. Ang halimaw ay magiging kasing ganda ng bago. Maaaring nasugatan ng hayop na may purple feathered noon, ngunit hindi pa ito nasaktan ng ganito kalubha. Napakaraming dugo, at ang halimaw ay sumigaw sa matinding paghihirap. Nag-aapoy sa galit ang malalaking mata nito. Muling sumigaw ang halimaw na parang lalabas na lahat. Pinagpag nito ang mga balahibo sa kanyang katawan, at ang lahat ng balahibo ay nagsimulang bumaril. Lahat ay sumigaw, bumalik ka. Bago ito, ang halimaw ay nagpaputok ng humigit kumulang 20 balahibo sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang halimaw ay lubos na nagalit. Nagpaputok ito ng mahigit 40 palaso ng sabay-sabay. 7 o 8 sa kanila ay nakatutok mismo kay Tolson, na mahigpit pa ring nakakapit sa espada.
Maghahampas ang mga balahibo sa kanilang sarili habang hinahampas nila si Tolson. Talagang lalabas ang halimaw. Mas gugustuhin pa nitong masaktan ang sarili kaysa patuloy na dumaikit si Tolson sa kanya. Nakita ni Tolson ang mga balahibo na tumatama sa kanya at agad na bumuhos ang malamig na pawis. Kaya niyang harapin ang 3 o 4 na balahibo, ngunit ang 7 o 8 ay hindi niya maabot. Bukod pa riyan, ang kanyang espada ay nakatusok sa halimaw sa sandaling iyon, kaya siya ay nasa depensa ba. Nipatikip ng ngipin si Tolson at nanlaki ang mga mata. Kitang-kita ni Jack ang iba't ibang emosyon na naglalaro sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng puot, galit, at pag-aatubili. Halos lahat ng manunood ay nagpipigil ng hininga. Kung hindi maiiwasan ni Tolson ang pag-atake, malamang na masugitan siya ng hustoo. Mamatay pa. Kung iiwasan niya ito, pagkatapos ay abandonahin niya ang kanyang sandata. Lahat ng hirap na ginawa niya ay magiging walang kabuluhan. Hindi inaasahan ng mga manunood na handang sakta ng halimaw ang sarili para lang maalis din si Tolson. Kabanata 3716. Mamamatay ang lalaking ito, sabi ni Lorraine sa mahinang boses. Sa sandaling iyon, ipinikit ni Tolson ang kanyang mga mata at tuluyang nabitawan ang kanyang espada. Ibinuhos niya ang kanyang tunay na enerhiya sa kanyang mga paa at umiwas sa gilid ng hindi kapani-pani walang mabilis. Pagkatapos nito, sa 8 balahibo na binaril, 3 ang tumama sa sariling katawan ng hayop. Kahit na ang mga balahibo ay malayo sa katawan ng hayop, napanatili pa rin ng hayop ang kontrol sa mga balahibo. Matapos umiwas si Tolson, ginawa ng halimaw ang lahat para matiyak na hindi tatama ang mga balahibo sa sarili. Gayunpaman, dahil mabilis ang mga balahibo, tinamaan pa rin ng 3 ang katawan nito kahit anong pilit nitong umiwas. Ang halimaw ay sumigaw ng dalamhati dahil ito ay lubhang nasugatan. Kahit na humina na ang mga balahibo, hindi pa rin ito isang bagay na makakalaban ng isang regular na mandirigma. Pumutok ang 3 balahibo na nagdulot ng 3 sugat sa katawan nito. Kahit kalahating kamao lang ang sukat ng 3 sugat, mahina pa rin iyon. Hanggat ang grupo ng mga kasuklam-suklam na tao ay patuloy na umaatake sa mga sugat nito, maaari itong mawala ng isa sa mga pakpak nito. Puno ng sakit ang mga mata nito habang nakatitig kay Tolson na nasa gilid. Kitang-kita ng lahat kung gaano nito kinamumuhian si Tolson mula sa mga mata nito. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Hindi man lang nagkaroon ng panahon sina Lorraine at Mark para mag-react. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang labanang iyon ay talagang sulit na panoorin. Sarap na sarap silang dalawa. Isang laban lamang sa pagitan ng malakas ang makakakuha ng kanilang interes. Sa sandaling iyon, nakalimutan pa nilang dalawa na tingnan ang mga patakaran ng capture hall. Masyado silang nakatutok sa laban. Nakakaawa. Kung kumapit lang sila, at ang buong espada ay nakasaksak sa katawan ng halimaw, malamang na ang pakpak ay mawawala ng halos lahat ng kakayahan nito. Pagkatapos, tuluyan niyang mapilayan ang pakpak na iyon sa tamang sandali. Gayunpaman, 3 sugat na lang ngayon. Wala na silang masyadong oras. Nanghihinayang sabi ng isa, novel drama. Nang marinig iyon ni Lorraine, nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka, paano nila nalaman ang tungkol sa Purple Feather Beast. Kahit kailan, hindi ko pa ito narinig, at hindi ko pa ito nakita sa alinmang libro. Mahilig akong magsaliksik sa mga hayop, at kadalasan ay marami akong binabasa, ngunit wala akong nakitang anumang impormasyon tungkol sa mga hayop na may kulay ubing balahibo. Kung hindi mo sinabi sa akin, wala akong alam. Biglang nakaramdam ng kamangmangan si Lorraine. Tumaas ang isang kilay ni Jack at bumantong hininga bago niya itinuro ang isang scroll sa hangin, hindi ba nakasulat doon? Sa ibabaw ng arena, malapit sa kisame, may nakalagay na scroll na maraming nakasulat. Kanina, masyado silang namuhunan sa labanan at nakikinig sa mga talakayan ng mga manunood, kaya hindi nila ito napansin. Nagkatinginan silang dalawa ng walang magawa. Sa sandaling iyon, pakiramdam nila ay mga ignorante silang mga tanga. Pagpasok nila, ang ginawa lang nila ay manood ng palabas habang pinagmamasdan ni Jack ang lahat ng nasa paligid nila. Nagmamadali silang dalawa na tumingin sa scroll. Napakaraming nakasulat dito, kasama ang lahat ng mga kalahok sa labanan at ang kanilang mga posibilidad. Sa pinakamataas na bahagi, nakalista ang mga reward na maaaring makuha. Ang pangalan ni Tolson ay nasa tuktok, mayroon siyang mga logo na 1:1.21. Nasa likod lang ang pangalan ni Nila. Ang kanyang mga posibilidad ay 1:1.32. Ang iba pang mga posibilidad ay walang katotohanan. Ang nasa dulo ay may odds na 1:5, ngunit walang tumaya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na ang taong iyon ay makakakuha ng anumang life points. Tumingin si Jack sa kanilang dalawa at ninisyon bago niya sinabing, nakatutok lang kayong dalawa sa panunood ng laban. I guess you haven't looked at the gambling rules.
Kabanata 3717. Tama si Jack, hindi nila tiningnan ng dalawa ang mga patakaran para sa pagsusugal. Kung ikukumpara sa mga huling pinagdaanan ni Jack, mukhang mas patas ang isang ito. Ang mga posibilidad para sa lahat ng mga kalahok ay nagsimula sa 1:2. Ang mga logro ay iyak mahabang ang mga taya ay nakalagay sa kanila. Ang mas maraming mga espiritong kristal ay tumaya sa kanila, mas mababa ang posibilidad. Karamihan sa mga kalahok ay naglagay ng kanilang mga taya sa Tolson at Nila sa pagkakataong ito, kaya ang kanilang mga posibilidad ay ang pinakamababa. Malapit nang matapos ang 10 minuto. Ang mga mandirigma sa entablado ay nagsusumikap pa rin, ngunit ang lahat ng dumalo ay alam na ang mga pagkakataon na bumagsak ang halimaw sa oras na ito ay maliit sa wala. Kung nakakapit si Tolson, baka nagkaroon sila ng pagkakataong manalo, ngunit huli na ang lahat para doon. Magbubunot na naman ba? Ang isang draw ay nangangahulugan ng isang labanan na walang anumang resulta, kaya ang lahat ng mga taya ay ibabalik. Kahit na ito ay mas mahusay kaysa sa matalo, ito ay isang boring pa rin ang resulta. Ang mga lumahok sa mga postahan tulad nito ay palaging pagkatapos ng kaguluhan, kaya ang kakulangan ng isang resulta ay naging sanhi ng kanilang pagkabigo. Nakakainip. Ang mabangong hayop na may purple feathered ay ganap na gagaling pagkatapos nito, at kailangan nating magsimulang muli. Nakarating na si Tolson sa ngayon, ngunit hindi pa rin ito sapat para pumatay. Parang mga malapit lang sa taas ang makakaharap nitong purple feathered beast. Mukhang maghihintay tayo ng 2 hanggang 4 na oras para magsimula ang susunod na round. Ang labanan ay nakaapekto sa marami sa mga kalahok doon. Maaaring hindi na makaligtas ang lubhang nasugatan, at ang lahat ng mga kalahok ay may mga pinsala sa iba't ibang antas. Kahit na pinaghirapan na, draw pa rin. Karamihan sa mga mandirigma na gustong lumahok sa susunod na round ay inalis lahat ang pag-iisip. Kinailangan nilang pag-isipan kung may makukuha ba sila sa pagsali. Kahit na ang mga gantimpala ay lubhang kaakit-akit, hindi sila maaaring sumali ng walang taros. Masyadong malakas ang purple feathered beast. Lumampas ito sa kanilang inaasahan. Tila nag-aalala ang lahat na kailangan nilang maghintay ng maraming oras bago nila masaksihan ang susunod na labanan. Ang ilan sa kanila ay nag-aalala rin na ang mga resulta ay magiging pareho kung sila ay sumali, na nagsisikap na hindi nagtagumpay. Ang bawat isa ay kinakalkula ang kanilang mga potensyal na pagkalugi at mga nadagdag. Ang pinakakalmang tao doon ay si Jack, na nakatayo lang sa tabi ng haligi. Naunawaan na niya ang lahat ng mga patakaran ng capture hall. Sinabi ni Lorraine pagkatapos ng isang buntong hininga, maaari ba tayong tumayo dito at maghintay ng 4 hanggang 6 na oras? Novel drama. Puno na ang lahat ng upuan, at ang mga kara-rating lang ay napilitang tumayo. Kung magsisimula ang labanan, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, walang pagkakaiba sa pag-upo o pagtayo. Gayunpaman, ang pagtayo roon habang naghihintay ay naramdaman ni Lorraine na nag-aaksaya siya ng oras. Si Mart ay may parehong mga damdamin tulad ni Lorraine, ngunit siya ay sapat na matalino upang itago ito sa kanyang sarili. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang malamig na nakatingin kay Lorraine, "You might not be among the stronger warriors, but you're still stronger than the average warrior. Will it kill you to stand here for a few hours?" Nanginginig sa takot si Lorraine bago siya nagmamadaling nagsalita, "I was just randomly saying that. Just ignore what I said." Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi pinansin si Lorraine habang naghihintay na lumipas ang oras. Sa wakas ay bumaba ang kalasag nang matapos ang labanan at ang purple feathered beast ay bumalik sa purong enerhiya bago ito hinihigop ng isang array. Kabanata 3718. Sa wakas ay nakaalis na ang lalaking lubhang nasugatan. Nagmamadaling pumasok ang mga kapwa niya disipulo, hawak ang lalaki bago nila itinulak sa bibig ng lalaki ang mga inihanda nilang table task. Mukhang wala sa magandang kalagayan ang lalaki. Kahit sinisigawan siya ng mga ito at tinatawag ang pangalan niya para magising siya ay hindi siya nag-react. Napapikit ng mariin ang kanyang mga mata. Nang mapakain siya ng mga table task, lahat ng mga ito ay kailangang ipasok. Matapos siyang ihagi sa harang at bumagsak sa lupa, halos wala na siyang malay. Nanginginig ang buong katawan niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, walang anumang reaksyon mula sa kanya. Maging ang pagkibot ay tumigil na naging dahilan ng pagkataranta ng kanyang mga kapwa alagad. Ang isa sa kanila ay mahigpit na kumapit sa lalaki, "Pakiusap gumising ka. Kahit hindi ka magising ng buo, at least matauhan ka para matuno mo ang mga table tasks." Kapag ang mga table tasks ay pinakain, kailangan nila ang tao na magpalipat-lipat ng tunay na enerhiya sa loob ng kanilang katawan upang itulak ang mga epekto at matiyak ang pinakamahusay na bisa. Gayunpaman, ang taong iyon ay labis na nasugatan. Kahit pilit na pinapakain ang mga table tasks, wala man lang siyang reaksyon.
Gaano man kahusay ang tableta, ang mga epekto nito ay lubos na nabawasan. Medyo marami sa mga manunood ang nakatingin sa eksena. Hindi sila gaanong nakikiramay, ngunit nalungkot pa rin sila sa mga nangyayari. Kaya kailangan mong malaman ang iyong lugar kahit ano pa ang gawin mo. Ang hamon na tulad nito ay hindi isang bagay na maaaring salihan ng sinuman. Medyo desente ang taong ito. Malamang na malakas siya sa isang antas 4 o antas ng 5 lungsod, ngunit ang lugar na ito ay ganap na naiiba. Ang 2 antas ng lungsod ay hindi dapat lokohin. Lahat ng mga hamon ay hindi ka pani-paniwalang mahirap. Ang anumang pahiwatig ng kawalang ingat ay magdudulot sa iyo ng iyong buhay. Tama. Kahit na ang mga premyo ay kamangha-mangha, ilan ba talaga ang maaaring manalo sa kanila? Ang pinakamababang level na premyo ay nagkakahalaga ng 3 life points. Ibig sabihin, kailangan mong magkaroon ng kahit 30% ng trabaho sa pagpatay sa halimaw. Hindi man lang maraming tao ang makakagawa niyan. Hindi naman siguro nila naiintindihan yun. Baka gusto lang nilang subukan ang swerte nila. Kung kakampi nila ang swerte, paramihin ang kapalaran nila. Sumama ako sa isang auction sa outside world at nagkataong may binebentang rainbow snake gallbladder doon. Ang mga bid ay nagsimula sa 64 na milyon, at ito ay natapos na nabili sa 79 na milyon. Ibig sabihin, ito ay nagkakahalaga ng malapit sa 80 milyon. Kahit na karamihan sa atin ay mula sa mga sikat na angkan, at kahit na ang mga wandering warriors na nakarating dito ay malamang na mayaman, ang kanilang kayamanan ay malamang na nasa 10-10 milyon lamang. Ang rainbow snake gallbladder ay agad na magpaparami ng kapalarang iyon. Kahit sino ay masasabik sa pag-iisip. Ang rainbow snake gallbladder ay ang antas na 3 gantimpala. Ang lava fruit ay mas mahal. Ang sino mang mananatiling kalmado sa mga kayamanang ito ay maaaring masyadong mahina o natural na kalmado. Ang iba ay makaramdam ng pagnanasa na gumawa ng isang bagay. Tama ang taong iyon. Katulad ng sinabi niya, kakaunti ang mga tao ang maaaring maging cool sa harap ng mga kayamanang tulad niyan at napagtanto na hindi sila makakakuha ng sapat na life points. Sa huli, ang lahat ng mga mandirigma ay naging mapusok at emosyonal. Ang panganib at pagkakataon ay magkasabay. Kakaunti lang ang mga mandirigma na laging mananatiling kalmado. Kahit si Jack ay hindi maangkin na kaya niyang gawin iyon at alam kung ano ang kailangan niya gawin sa lahat ng oras. Ito ay talagang isang bagay na medyo mahirap sa mata ni Jack. Kabanata 3719. Sa totoo lang, hindi masyadong masama ang labanang ito. Kahit na karamihan sa kanila ay nasugatan, isang tao lang ang malubhang nasugatan. Sa unang araw ko sa capture hall, nakita ko ang isang mas matinding labanan. 2 mandirigma ang namatay at 5 ang nasugatan. Ang iba pa sa kanila ay nagtamo ng magaan na pinsala. Lahat ay natigilan sa nakita. Stop talking. If you keep on saying that, mas marami pa sa mga gustong sumali ang makakalimutan. Extreme situation lang yun. If they're careful enough, they'd just get light injuries at most. Yung mga nasugatan ng husto ay mga tao lang na walang pagsasaalang-alang sa kanilang sariling kaligtasan. Gusto nilang sumugal, pero sobra ang gastos nila. Ang mga ganitong sitwasyon ay palaging nangyayari sa whirling world. It's just whether or not we actually see it happening. Nang marinig ang mga talakayang iyon, maayos pa rin si Jack, ngunit mukhang labis na naapektuhan sina Marth at Lorraine. Bahagyang namutla ang dalawa habang nanginginig ang mga kamay. Bago sila pumasok sa Violet City, alam nila na malayo sila sa mas malalakas na mandirigma, ngunit pakiramdam nila ay may kakayahan sila. Gayunpaman, pagkatapos nilang makapasok sa lungsod, ang kanilang mga pag-iisip ay nabasag. Bago ito, makukuha ng mas malalakas na mandirigma ang anumang gusto nila sa mas mababang antas ng mga lungsod. Hanggat hindi sila pumunta kahit saan masyadong mapanganib, maaari silang kumita ng kaunti. Malaki rin ang nakinabang nilang dalawa. Gayunpaman, nagulat sila nang mapansin na kahit na ang mas malalakas na mandirigma ay hindi kapani-paniwalang maingat sa lahat ng bagay sa Violet City. Kinailangan nilang planuhin ang bawat galaw nila, sinusukat ang kanilang kakayahan bago nila tingnan kung ano ang maaari nilang hamanin at kung ito ay sa loob ng kung ano ang maaari nilang tanggapin. Kailangan nilang makita kung sila ay mamamatay mula dito. Maging ang mga malalakas na mandirigma ay napakaraming ginagawa, lalo pa silang dalawa na wala pa sa ganoong antas. Bigla nilang napagtanto na sobra nilang pinahahalagahan ang kanilang sarili. Naisip nila na mapapabuti nila ang kanilang mga sarili at makakarating sa mas mataas na taas sa Violet City basta tiyakin nilang sapat silang maingat. Sa wakas ay naunawaan nila na ang mga hamon sa isang antas ng 2 lungsod ay karaniwang mga bitag ng kamatayan para sa kanila. Maaari silang mawala ng buhay anumang oras. Bumaba ng entablado si Tolson na may mapatla at nanlulumong ekspresyon. Medyo naapektuhan siya ng hamon.
Malapit na siyang magtagumpay ngunit kinailangan niyang sumuko sa huli. Ang mga kasanayan ni Tolson ay naruroon para makita ng lahat. Walang masasabi tungkol sa kanyang pinili. Sino man na nasa parehong antas ng Tolson ay sinubukan din na maiwasan ang pag-atake. Kung ako si Tolson, madidismaya ako. Wala siyang magagawa tungkol dito, gayunpaman. Kahit sino ay gagawin din iyon sa sitwasyong iyon. Kung si Tolson ay medyo mas malakas at nagawang saktan ang halimaw ng kanyang espada, kung gayon ang lahat ay magiging mas madali. Tama. Sa bandang huli, masyado lang siyang mahina. Kung mas malakas siya, hindi pa man lang nakalaban ang halimaw bago ito nasugatan ng husto. Kung gayon, kailangan na lang ni Tolson na bunutin ang kanyang espada at atakihin ang lahat kasama niya. Ang tsansa na manalo ay medyo mataas. Sa totoo lang, ang pagkatalo na ito ay makatwiran. Sa huli, si Tolson ay hindi sapat na malakas. Hindi ito mangyayari kung siya ay. Kabanata 3720. Ang mga talakayan ay hindi tumigil, at si Jack ay nakatayo lamang doon at tahimik na nakikinig sa lahat. Tumingin si Marth kay Jack at napansin niyang parang kalmado si Jack the whole time na parang hindi nagpaplano sa susunod na gawin. Naglakas loob siyang magsabi, Jack, maaaring makatwiran ang sinasabi nila. Kung tutuusin, hindi maikikaila ang husay. Ang pinakamalakas sa grupong iyon, ang tinatawag na Tolson, ay mas malakas lang ng kaunti kaysa sa mga ka-level niya. Walang-wala siya kumpara sa iyo. Ang hayop na may kulay ubing balahibo na ito ay wala sa iyo. Sa totoo lang, hindi lang niya sinusubukang purihin si Jack, talagang sinadya niya ang sinabi niya. Kahit na naramdaman ni Marth na hindi kayang harapin ni Jack ang halimaw mismo, may siyam na iba pang mandirigma sa labanan. Hanggat ang iba pang siyam ay sapat na kapakipakinabang, ganap na magagawa ni Jack na harapin ang hayop. Hindi maikikaila iyon. Naramdaman ni Marth na dapat lumahok kaagad si Jack at talunin ang halimaw sa kanyang hindi maikakailang husay, na nagiiwan ng malalim na impresyon sa lahat. Pagkatapos, malalaman ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagiging malakas. Walang sinabi si Lorraine sa gilid, pero ganoon din ang nararamdaman niya. Ang isang taong kasing lakas ni Jack ay dapat na ibinabato ang kanyang kapangyarihan sa mga sandaling iyon, na humarap sa halimaw na iyon na hindi kayang hawakan. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang nakatingin sa kanilang dalawa, alam niya kung ano ang iniisip nila. Tumawa si Jack at sinabing, maghintay ka lang ng kaunti, may gusto akong subukan. Hindi siya 3 taong gulang, hindi siya nagmamadaling magpakitang gilas. Nakapag-set na si Jack ng plano para sa kanyang sarili pagkatapos pumasok sa capture hall. May ilang bagay na kailangan niyang tiyakin bago siya lumahok sa labanan para makuha ang kanyang life points at ang mga reward. Nang marinig ang sinabi ni Jack, pareho silang natigilan. Nagkaroon sila ng curious na tingin sa kanilang mga mata. Kung sino pa ang nagsabi niyan, akalain nilang nagdadrama lang ang tao. Gayunpaman, hindi sila maglakas loob na mag-isip ng ganoon kay Jack dahil sa lakas ni Jack. Unti-unting lumipas ang oras. Sa isang iglap, 5 minuto na ang lumipas mula nang matapos ang huling laban. Lahat ay mukhang naiinip. Sa totoo lang, dapat asahan ang sitwasyon. Masyadong mahirap pakitunguhan ang mabangong hayop na may purple feathered. Higit pa rito, may reset ang lahat, at kailangan nilang labanan ang isang perpektong malusog. Kahit si Tolson sa lahat ng kanyang kakayahan ay nabigo. Kailangan nilang maayos na isipin ang kanilang sariling lakas. Hindi ganoon kadaling makuha ang life points. Ang mga gantimpala ay talagang kamangha-mangha, ngunit kailangan nilang makuha ito sa unang lugar. Lalong nangamba ang mga gustong sumali matapos makita ang matinding nasugatan mula sa huling labanan, sa kabila ng kabiguan ni Tolson. Walang humakbang, at walang nakapagpasya kung gusto nilang lumahok o hindi. Ang sitwasyon ay huminto. Tahimik lang na naghihintay ang mga manunood. Marami sa kanila ang gustong makakita ng resulta, at marami sa kanila ang naiinip na. Nawawalan na rin sila ng pag-asa. Pakiramdam nila ay hindi na nila makikita ang susunod na labanan sa isang araw o dalawa. Ang labanan ay tumagal lamang ng 10 minuto. Hindi sulit na maghintay ng ganoon katagal. Tiyak na hindi na tayo maghihintay pa ng ilang oras. Talagang sinasayang ang oras ngayon. Pakiramdam ko ay hindi ito masyadong katumbas ng halaga. Ang umiikot na mundo ay bukas para sa gayong kaunting oras. Kung sasayangin natin ito ng ganoon, hindi ito magiging katumbas ng halaga. Hindi pa ganoon katagal ang ilang oras. Last time, I had to wait for a whole day. Tutal, kakaiba ang sitwasyon. Masyadong malakas ang purple feathered beast. Walang gustong humarap dito. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.